DRIFM. Promises are meant to be broken. Maraming tao ang hindi naniniwala sa salitang pangako. Parang kapag narinig mo siya, biglang magkakaroon ng pagdududa ang puso mo. Mahihirapan kang maniwala dahil hindi rin naman ganoon kadaling tuparin ang pangako. Mga idol, ako nga pala si Odessa, 35 years old, at mula sa Cabuyao, Laguna. Halos 3 taon na rin akong avid listener ng Dear IFM. Nakikinig ako mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya iba't ibang kwento na rin ang napakinggan ko. Madalas akong nakaka-relate lalo na pagdating sa usaping pag-ibig. Kaya naisip ko, bakit kaya hindi rin ako magpadala ng sulat? Sigurado naman akong marami rin ang makaka-relate sa kwento ko. Ilang taon na rin ang lumipas simula nung mangyari to. Mayroong isang lalaking parating nangungulit sa akin noon. Si Ramon. Makisig, gwapo, at masayahing tao. Kaya nga noong umamin siya sa akin, hindi ako ganoon na ilang. Parang ang nakikipagkwentuhan lang siya nung nagdapat siya. At dahil dakilang dalagang Pilipina ako, syempre, hindi ako agad nagbaligaw. Hindi pa naman kasi ako handang magmahal ng mga panahon na yon. Pero si Ramon, handang sungkitin ng mga bituin. Makuha lang ang puso ko. Ang ganda naman ng buwan ngayon. Bilog na bilog tapos maliwanag pa. Hindi tuloy masyadong madilim ang daan. Ay! Kabayong bakla! Ramon naman eh! Ang bilis mo talagang gulatin kahit kailan. Alam mo, magkakaroon na ako ng sakit sa puso dahil sa'yo eh. Ay, anong ginagawa mo rito? Hindi ba doon sa kabilang barangay ang bahay mo? Pupuntahan sana kita sa bahay niyo. Eh bakit ka pupunta ng bahay? May ibabalita kasi ako sa'yo. Nakapagpasa na ako ng requirements papuntang Dubai. Tinuloy mo pala talaga yun? Kala ko joke-joke mo lang eh. Hindi ah. Seryoso talaga ako. Eh kailan ang alis mo? Bakit? Mamimiss mo ako no? Asa ka naman. Tinatanong ko lang kasi. Curious ako eh. Hindi ko pa alam eh. Sabi nila, tatawagan na lang daw nila ako. Pero tinanong ko yung tito ko na nandun. Madalas daw inaabot ng buwan bago tawagan ulit. Per batch kasi yun eh. Ang tagal pa pala. Sayang naman. Kala ko bukas ka na aalis. Magdidiwang na sana ako. Uy, grabe ka naman. Alam ko namang malulungkot ka kapag umalis ako kasi wala nang magpapasaya sa'yo rito. Ewan ko sa'yo. Ay, o nga pala. Pahingi naman ako ng telephone number mo o di kaya address. Ha? Eh bakit pati address ko gusto mong kunin? Para sulatan ka kapag hindi kita matawagan. Sulat? Makaluma mo naman. Telepono na lang. Ay, alam mo, wag na. Mahal pa lang long distance. Ayos lang. Mahal ko naman yung tatawagan ko. Ako ba yung tinutukoy mo o yung pamilya mo? Siyempre ikaw. Alam mo naman na noon pa man gusto na kita. Kaya nga sinabi ko sa'yo noon na kapag lumaki ka na, liligawan kita. Kaso, hindi ka naman lumaki. Iinis ka na naman eh. Anong problema mo sa height ko? Nagbibiro lang ako. Ano ka ba? Dali na, bigyan mo sa akin yung address at phone number mo. Pag-iisipan ko. Pag-iisipan mo pa? Wag na. Ang lungkot kaya sa ibang bansa. Grabe, ang homesick doon no, nakakabaliw. Yung iba pang araw, nagpapakamatay dahil sa sobrang lungkot. Eh bakit mo pa rin gustong pumunta doon kung marami naman palang nagsasabing malungkot? Para sa pamilya ko. Para magkaroon ng pera. Para mapakasalan na kita. Joke lang. Ang dami mo namang tanong. Ibigay mo na lang kasi. Ay, oo na. Ito na, ibibigay ko na po. Yan. Ayan na ha.
Pati yung address ko, binigay ko na rin dahil alam ko namang hindi mo na ako titigilan. Ayun! Salamat, Odessa, ha? Hindi ko to iwawala. Hoy, mag-ingat ka dun ha. Mahirap ang mga ibang bansa, kaya labanan mo ang lungkot. At kapag hindi mo na kaya, alalahanin mo na lang yung rason kung bakit pumunta ka dun. Hiningiti-ngiti mo dyan. Hindi mo lang ako pinapansin pero alam kong concerned ka rin sa akin. Salamat. Huwag kang mag-alala. Kahit nasa malayo na ako, palagi mong tatandaan na maaasahan mo ako. Magiging magkaibigan pa rin tayo at hindi ko hayaan na mawala yun. Working visa niya, mas lalo akong nakaramdam ng pangungulila. Anong meron at ang aga-aga mong mang-istorbo? Gusto ko lang sanang ipaalam sa'yo na sa linggo na ang alis ko. Sa linggo na agad? Ang bilis naman! Ganun talaga. Kinakabahan nga ako eh. Kasi alam ko pagdating ko dun, walang katapos ang pagtatrabahong gagawin ko. Huwag kang mag-alala. Sa pagiging matyaga at masipag mong tao, alam kong aasenso ka rin sa buhay. Talaga? Yun ang tingin mo sa akin? Oo naman. Isang malaking sakripisyo kaya ang mga ibang bansa na mag-isa lang. At tinitiis mong lahat para lang sa pamilya mo. Wala naman kasi silang maasahan kundi ako na lang. Siyempre, bilang kapalit sa lahat ng paghihirap sa aming magkakapatid, ako naman ngayon ang magtatrabaho para sa kanila. Nakakataba naman sa puso yung sinabi mo. Sana lahat ng anak sa mundo, ganyan ang pag-uugali. Siyempre, ganun talaga. Saka, hindi lang naman silang pinag-iipunan ko eh. Ano pa? Para sa magiging kinabukasan ng sarili kong pamilya. Oh? Mag-girlfriend ka na pala? Hindi pa girlfriend. Hindi pa? Girlfriend? Oo, kasi hindi pa niya ako sinasagot. Baka naman kasi hindi mo nililigawan. Paano ka sasagutin? Sige. Pwede ba akong manligaw? Ha? Ang sabi ko, kung pwede ba akong manligaw sa'yo. Ako? Ako yung babaeng tinutukoy mo? Sino pa ba? Matagal ko na kayang sinasabi sa'yo na kapag malaki ka na, manliligaw na ako. At dahil malaki ka na sa edad, pero sa height, pwede na kitang ligawan kahit hindi pa. Ito naman, alam mong maayos na sani. Kailangan talaga may panlalait. Odessa, hindi panlalait yun. Saka, yun nga ang nagustuhan ko sa'yo eh. Maliit pero maganda ka. Kaya hindi panlalait yun. Bahala ka. O ano? Ano na? Pwede ba kitang ligawan? Paano mo gagawin yun, Aber, kung magkalayo tayong dalawa? Aber, bakit? Ha? Kilometro na ba ang basehan para iparamdam ng isang tao ang pagmamahal niya? Sa bagay. At sa ikatlong beses, pwede ba akong manligaw? Oo na. Sige na nga, oo na, pwede na. Ayun! Alam ko naman di mo titigilan eh. Huwag ka muna magdiwang ha. Di pa naman kita sinasagot eh. Ayos lang yun. Ang mahalaga, binigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan na seryoso ako sa'yo. Medyo mahirap nga lang ang mangyayari pero gagawin ko ang lahat para maramdaman mo na mahal kita. Bahala ka.
Hindi naman ako masyadong pihikan pagdating sa mga bagay na yan, kilala na kita. Alam kong matino kang lalaki. Siyempre! Ako pa ba? Huwag kang mag-alala. Seseryosohin kong panliligaw ko sa'yo. Walang distansya ang makakapigil sa akin para maiparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Dear IFM. Dear IFM. Soledad. O Odessa, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo rito? Teka, ayos ka lang ba? Soledad, totoo bang nalaman kung ikakasal na si Ramon? Paano mo nalaman? Hindi na mahalaga yun. Totoo ba? Kanang maglihim naman sa akin, no? Dahil alam kong kinuha ka nilang abay sa kasal nila. Soledad, paano nangyari yun? Hindi ba dapat ako ang papakasalan niya? Bakit biglang sa isang babae na siya ikakasal? Hayaan mo munang si Ramon na magpaliwanag sa'yo ng lahat. Paano niya gagawin yun? Umuwi na siya kahapon. Hindi niya alam kung paano kanya kakausapin kaya nagpatulong siya sa akin. Kaso hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin lahat sa'yo. Umuwi na siya. Umuwi na siya na hindi man lang nagsasabi sa akin. Bakit? Soledad, gulong-gulo na ang isip ko. Teka. Alam mo, maupo ka muna dyan. Tatawagan ko siya para papuntahin dito. Kailangan yung mag-usap dalawa. Kailangan. Odessa, kumusta ka na? Ramon, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Diretsahin mo na ako. Tama ba ang narinig ko magpapakasal ka na sa iba? Sagutin mo ako, Ramon! Magpapakasal ka na ba talaga sa iba? Patawarin mo sana ako, Odessa. Bakit? Anong nangyari, Ramon? Ilang buwan mo akong hindi kinausap. Ang sabi mo, uuwi ka pero hindi ka man lang nagpakita sa akin. Tapos malalaman ko na lang na magpapakasal ka pero hindi sa akin. Lasing ako nun eh. Sumama sa pagsundo sa akin ng ex-girlfriend ko. Nagkaroon ng inuman at nalasing ako. Pagkagising ko, nakita ko na lang siya na nasa tabi ko. At doon ko nalaman na may nangyari sa aming dalawa. Nagmakaawa sa akin yung babae na pakasalan ko raw siya dahil kung hindi, magpapakamatay siya. Kaya kahit labag sa loob ko,
pumayag na lang ako sa kagustuhan niya at kagustuhan ng pamilya niya. Odessa, buntis siya. Buntis siya at ako ang ama ng dinadala niya. Bakit mo ito nagawa sa akin? Ramon! Anong pagkukulang ko? Ano? Sandali. Patawarin mo ko, Odessa. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka, hindi ko to ginusto. Ikaw ang mahal ko. Ikaw lang. Sinungaling ka! Paano ko maniniwala sa'yo kung ganito ang ginawa mo? Hindi ko na lang itutuloy ang kasal namin. Tatakas ako. Tayo. Magtana na lang tayo, Odessa. Ano? Tatalikuran kong lahat para sa'yo. Magpapakalayo-layo tayo. Odessa, sumama ka lang sa akin, Odessa. Sumama ka sa akin. Magsama na tayo. Tatalikuran mo pati ang anak mo? Pero ikaw ang mahal ko. Ayoko sa kanya. Gusto ko sa'yo. May anak na kayong dalawa. Isipin mo naman yung bata. Ayokong ipilit ang gusto ko dahil may isang taong masasaktan na wala namang kinalaman sa nangyari. Mas mabuti pang maghiwalay na lang tayong dalawa at kalimutan ang isa't isa. Ayoko! Hindi ako papayag! Hindi! Mahal na mahal kita! Huwag mo akong iwan! Ramon, hindi na tayo pwede! Kalimutan mo na lang ako dahil ikakasal ka na, Ramon. Ikakasal ka na sa iba. Oh, good morning sa pinakamaganda kong asawa. Sus! Hindi ka pa nga naghihilamos, mambobola na agad ang iniintindi mo. Ano ka ba, hindi yun pambobola, no? Saka, ano magagawa ko kung mas maganda ka pa kaysa sa umaga? Ay nako, nagugutom ka lang. May pupuntahan ka ba ngayong araw? Wala naman. Day off ko ngayon. Kaya kung gusto mong ikaw yung kasama ko, wala namang problema. Bakit? Gusto mo bang lumabas tayo? Gusto kong samahan mo akong maglinis ng bahay. Parang gusto ko kasing baguhin yung ayos ng mga gamit natin dito. Sige. Walang problema. Tutulungan kita dyan. Alam ko naman na kailangan mo ng mga muscles ko eh. Ang yabang mo! Saka tayo maglinis pagkatapos natin kumain. Sige. Gusto ko rin kasi sanang lagyan ng sahig ng Starwax Floor Wax. Kintabay to the max. Walang problema. Akong bahala.
May tatanong nga pala ako sa'yo, mahal. Marami kasing nakatagong sulat sa cabinet natin. Kanino yung mga yon? Kay Ramon galing yun. Kaya pala nakatago lang. Nga pala, kumusta na siya? Hindi ko alam. Ang huling balita ko, nagpakasal na siya dun sa babae. Alam kong masaya na siya sa buhay niya ngayon. Okay. Mahal mo pa rin ba siya? Pasensya na. Bakit ko nga ba tinatanong ang isang bagay na alam ko na ang sagot? Ernesto, hindi naman ibig sabihin na ganito ang reaksyon ko. Mahal ko pa rin siya. Odessa, hindi mo kailangang magkunwari. Alam ko naman nung kinasal tayo, si Ramon talaga ang pinakamamahal mo. At alam ko rin na kaya mo ko pinakasalan dahil gusto mo lang siya makalimutan. Hindi yan totoo. Unti-unti na rin kitang natutunan na mahalin eh. Talaga? Kung may epekto na rin pala yung pang-aakit ko sa'yo. Pang-aakit? Saan banda? Biro lang, ano ka ba? Ang ibig ko sabihin, effective na rin pala yung mga ginagawa ko para makuha ko ng buo yung puso mo. Sana lang magtuloy-tuloy ito, no? Ernesto, ang bait kang tao. Makulit nga lang minsan. Pero, isa ka sa mga matitinong lalaki na nakilala ko. At nagpapasalamat ako dahil ako ang pinili ng puso mo. Humihingi ako ng tawad kung may mga pagkakataon na nasasaktan kita. Na kung minsan, nararamdaman mo na hindi pa rin buo ang pagmamahal ko sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na sinusubukan kong maging perfect wife para sa'yo. Ano ka ba? Hindi ko kailangan ng perpektong asawa. Dahil simula nang pumayag kang magpakasal sa akin, ginawa mo ng perpekto ang buhay ko. Pero nasasaktan pa rin kita. Parte ng pagmamahal yun. Parte mo sasaktan ka. Ang mahalaga naman, yung araw-araw akong may pagkakataon para patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Kahit yun lang. Alam mo, sobra-sobra na yun sa akin. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, mas magiging mabuti akong asawa para sa'yo. Ano ka ba? Mabuti ka namang asawa sa akin eh. Yung sarili ko nga ang inaalala ko kasi pero mamaya, hindi pa ako sapat sa buhay mo. Hindi yan totoo. At huwag mong isipin yan. Sige na. Tama na tong mga drama. Kumain na tayo. Luto na to. Sige. Maupo ka na doon. Ako nang bahala maglagay nito sa pangplato, ha? Hello? Odessa! Si Ramon to! Ramon? Bakit ka tumawag? Wala lang. Bakit hindi ba pwede? Nasaan ba si Ernesto? Oo, nasa sala lang. Teka, lalabas ako. Bakit hindi ka nalang nakontento sa pakikipag-chat? Baka mamaya marinig ako ni Ernesto, mag-away pa kami nun eh. Gusto ko lang marinig ang boses mo. O ano? Kumusta ka na? Okay lang. Kumusta si Ernesto bilang asawa? Inaalagaan ka ba niya? Oo, mabait na asawa si Ernesto. Ikaw, kayo ng asawa mo. Ayun. Palagi pa rin kaming nag-aaway. Sinusumbat niya sa akin palagi na kaya ako lang raw siyang pinakasalan dahil sa anak namin. Ano to?
Hayaan mo na yun, Ramon. Nangyari na eh. Wala na tayong magagawa dun. Pero mahal na mahal pa rin kita. At alam ko hanggang ngayon, ako pa rin ang mahal mo. Kung hindi dahil sa kagagawan ko, hindi mo magagawang pakasalan si Ernesto. Kaya mo lang naman sa pinili para makalimutan ako, di ba? Sa una, oo. Pero nang makita kong pwede ko rin palang mahalin si Ernesto, nagbago ang lahat. Bakit kailangan may magbago? Kung pwede namang balikan pero manatili ang lahat sa dati. Anong ibig mong sabihin? Iiwan ko ang asawa ko para sa'yo. Umuwi tayo sa probinsya namin. Doon tayo magsama. Hindi pwede. Alam mo yun. May mga tao tayong masasaktan. Pero tayo ang masasaktan kapag hinayaan na lang natin na malayo tayo sa isa't isa. Ramon, hindi tama na maging makasarili tayong dalawa. Tanggapin na lang natin na hindi tayo para sa isa't isa. Pero Tama na. Nung magdesisyon tayong magpakasal sa ibang tao, pareho na rin nating tinalikuran ang nakaraan natin. pero pwede nating balikan yun. Huwag na. Sa gagawin natin yan, marami ang masasaktan, lalo na ang anak mo. Isipin mo na lang siya. Si Ramon ba yung kausap mo? Ernesto. Hello? Odessa? Odessa, nasan ka pa ba? Ano bang gusto mo mangyari? Ano bang gusto mong gawin ko para lang makalimutan mo yung lalaking yon? Ernesto, mali yung iniisip mo. Tinatawagan lang niya ako dahil nangungumusta siya. Nangangamusta? Hindi yung pangangamusta. Oo, pumayag ako na hanapin natin siya sa Facebook. Pero hindi ganito ang gusto kong mangyari. Makinig ka naman. Ako ang pakinggan mo! Pagod na ako eh. Pagod na ako. Wala na ba talaga akong ilulugar dyan sa puso mo? Kinakasama mo na lang ba ako para sa anak natin? O para kalimutan siya? Odessa naman. Odessa naman eh! Nagkamali ako sa lahat. Nagkamali ako. Akala ko nagawa ko ng palitan sa puso mo si Ramon. Naghihintay lang pala ako sa wala. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Ano ba yan? Ang gulo. Ang mga pinagsuotang damit. Hindi malang nilagay sa labahan. Maglilinis na nga lang muna ako. Pati banyo. Madumi rin. Ay, naku naman. Oh, may tumatawag kay Ernesto. Mahal! May tumatawag sa'yo. Eh, ako na nga lang ang sasagot. Hello? Ernesto? Wala siya. Sino to? Si Alisa. Ikaw, sino ka? Alicia? Sinong Alicia? Kaibigan ka ba niya? Katrabaho? Nasaan si Ernesto? Kailangan ko siyang makausap. Nasa kusina siya, may ginagawa. Kaano-ano ka ba niya? Girlfriend niya. Ikaw, sino ka? Hello? Hello? Asawa niya to. Tigilan mo na si Ernesto dahil may pamilya na siya. Kaya kung ayaw mong kasuhan kita, layuan mo ang asawa ko. Oh, narinig ko yung pangalan ko. Tinatawag mo ba ako? Gumaganti ka ba? Teka, anong ibig mo sabihin? Nakausap kong babae mo. Wala akong alam sa sinasabi mo. Alam mo, magsabi ka nga ng totoo. May babae ka ba? Pwede ba, Odessa? Ano ba? Tumigil ka nga. Sagutin mo ang tanong ko, Ernesto. May babae ka ba? O ano naman ngayon? Ernesto naman, asawa mo ko. May mga anak tayong dalawa. At kung kailan may mga buhay na umaasa sa ating dalawa, saka kapag gaganyan. Diba? Huwag mo akong sumbatan na ginagawa ko ngayon dahil kung ano man yung nangyayari sa akin. Kakagawan mo naman to lahat ah. At ako pa ang may mali dito.
Ako ba ang may pagkukulang? Bakit? Hindi mo alam? Kahit anong gawin ko, hindi mo ako magagawang mahalin dahil dyan sa lintik na ramo na yan. Yung pa rin laman ng puso mo eh. Kaya pwede ba? Huwag mo akong susumbatan dahil kasalanan mo ang lahat ng to. Kasalanan mo kung bakit hinahanap ko sa iba yung hindi mo mabigay sa akin. Ano? Nanahimik ka. Nanahimik ka. Kasi alam mo sa sarili mo may pagkukulang ka rin sa akin. Ernesto naman. O ano? Bakit? Hindi mo kasi alam kung ano yung sakit na nararamdaman ko. Kung ano yung sakit ng taong pinapaliwala ka para sa pagmamahal mo. Na kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin mapantayan yung ramo na yan. Hindi yan totoo. Huwag mo akong lokohin. Ginawa ko naman ang lahat, diba? Halos pagsilbihan na kita para lang malin mo ako pero wala. Ako pa rin yung nasasaktan at nahihirapan. Kung dati umaasa ako na balang araw mamahalin mo ako, o di sa ngayon wala na. Wala na. Napagod na akong maghintay. Kaya bahala ka na lang. Sumuo ko na ako. Alam ko masasaktan ang mga bata kapag nag-iwalay tayong dalawa pero mas ayaw kong makita na araw-araw. Nararamdaman kong wala kang pagmamahal sa akin. Kaya kung si Ramon ang mahal mo, sige, doon ka. Wala rin naman akong magagawa. Makikipaglaban lang ako sa isang laban na alam kong una pa lang, talo na ako. Odessa. Idol ang kwentong buhay na ipinadala sa atin ni Odessa mula sa Laguna. Nakakalungkot man na naghiwalay sila bilang mag-asawa ni Ernesto. Ganun talaga, kailangan huminga muna ng bawat isa. 'Di ba? Ikaw naman talaga kasi Odessa, yan ang ginawa mo. Pero anyway, sabi nga ng kanta ni TJ Monterde at ni James Reid ngayon, 'di ba? Babalik ako, magpapahinga lang. Doon sa bago niyang kanta. Pre-nomote. Yung kantang, ano nga ba yung kanta? Nalimutan ko mga idol. Basta search nyo na lang ha. At sa lahat ng mga idol natin na nakarelate, nako idol. Ang problema ng mag-asawa, bagamat wala pa pong asawa si Idol Aura Cabugera, dapat pinag-uusapan yung dalawa yan. Nakakahinga tayo, hihinga tayo, at babalik tayo sa isa't isa. Diba? Sabi nga, lagi ko ngang naririnig ito sa mga kasalan. Sabi nga, huwag nyo nga hanapin sa iba ang pagkukulang ng isa. Kaya naman sa lahat ng mga mag-asawa dyan, alam nyo nang gagawin nyo. Uy! Huwag maghanap ng iba ha, mga idol ha. Magpapahinga lang. At kakausapin pa rin sa huli ang isa't isa. Diba? Mula yun sa single ha. Magandang araw. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok para sa Dear IFM. Magbabalik ako bukas na bukas ulit mga idol ha. 8 to 10 a.m., 10 to 11 para sa IFM Live Drama, and 1 to 3 p.m. para sa panibagong kwento ng buhay para sa Dear IFM. O siya mga idol, susunod na si Idol James Reid dito sa 106.3 IFM Lucena. Muli maraming salamat mula sa puso ni Idol Aura Cabugera. Ay, narinig ko na yon!
ang mga dramatista na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear Buslon bilang Odessa, Huway Dorado bilang Ramon, Rendel Castro bilang Ernesto, Karshi Sonosa bilang Soledad, Saika Hiroshi bilang Alicia, Sound Technician and Drama Editor Martin D. Sa panulat ni Arlene Bellarmino, directed by Rendel Castro. FM drama has never sounded better. Dear IFM. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi. Kaya ang radyo ko ay FM. Ang idol kong FM ay FM. 106.3 IFM Lucena.